Halina't matuto kasama si Maestra Mo. Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong aralin. Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa Quarter 1, Week 8. Narito ang mga kasanayan na ating pag-aaralan. Adds mentally 3-digit numbers by tens. Adds mentally 3-digit numbers by 100. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Isulat ang mga sagot sa patlang. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Ang unang aralin natin ngayon ay adding mentally 3-digit numbers by tens, multiples of 10 up to 90. Ngayon ating basahin at lutasin ang word problem. Magkakaroon ng lakbay-aral ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang sa Paaralang San Jose. May 120 na batang mag-aaral na lalaki ang nakapagpatala at 50 na batang babae. Ilan lahat ang mga mag-aaral na nakapagpatala sa lakbay-aral ng paaralan? Sagutin natin ang mga tanong. Ilang batang lalaki ang nakapagpatala? Ilang batang babae ang nakapagpatala? Ilan lahat ang batang nakapagpatala? Ngayon ay alamin ang pangungusap na pamilang. Ang pangungusap na pamilang ay 120 plus 50 equals. Maaaring isagawa ang pagdaragdag sa isip lamang sa pamamagitan ng paghihiwalay ng sandaanan at pagsasama ng mga sampuan. Sundan ang halimbawa. Ang pamilang na pangungusap ay 120 plus 50 equals. Sa 120 ay mayroon tayong isang sandaanan o 100. At ating paghihiwalayin ang mga sampuan. Tingnan ang pagsasagawa. Isa-isip ang 100 at pagsamahin ang mga nasa sampuan. 20 plus 50 equals 70. Tingnan. Muling isa-isip ang 100 at idagdag ang 70. Ang kabuoang bilang ay 170.
170 lahat ang mga bilang ng mga batang nagpatala. Narito ang iba pang halimbawa. Ang pamilang na pangungusap ay 261 plus 30. Ating pagsasamahin ang sandaanan, sampuan at isahan. Sa 261 ay mayroon tayong dalawang sandaanan o 200, anim na sampuan o 60 at isang isahan o 1. Pagsasamahin natin ang mga sampuan at ihihiwalay ang isahan. Tingnan ang pagsasagawa. Isa-isip ang 200 at pagsamahin ang sampuan. 60 plus 30 equals 90. At idagdag ang isahan. Tingnan ang pagsasagawa. Muling isa-isip ang 200 at idagdag ang 90 plus 1. 90 plus 1 equals 91. Tingnan. Muling isa-isip ang 200 at idagdag ang 91. Ang kabuuang bilang ay 291. Narito ang isa pang halimbawa. Pamilang na pangungusap, 318 plus 40 equals. Paghiwalayin natin ang sandaanan, sampuan at isahan. Tingnan ang pagsasaayos nito. Isa-isip ang 300. Pagsamahin ang nasa sampuan. 10 plus 40 equals 50. Tingnan. At idagdag ang isahan. Muling isa-isip ang 300 at pagsamahin ang 50 plus 8. Tingnan. Muling isa-isip ang 300 at idagdag ang 58. Ang tamang sagot ay 358. Nadalian ka ba sa unang teknik sa madali ang pagsasama ng mga bilang gamit ang isip lamang? Kung oo, mahusay. At kung nalilito ka, maaari mo pa rin namang sundin ang mga sumusunod. Ang ating pamilang na pangungusap ay 120 plus 50. Una, pagsamahin ang mga bilang na nasa isahan. 0 plus 0 equals 0. Pangalawa, pagsamahin ang mga bilang na nasa sampuan. 2 plus 5 equals 7. Pangatlo, ibaba ang bilang na nasa sandaanan. Isa-isip ang sagot sa ibaba. 120 plus 50, ang kabuuang bilang ay 170. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang aralin, adding mentally 3-digit numbers by 100. Ngayon ating basahin at lutasin ang word problem. Sa paaralang San Jose ay may 215 na batang lalaki at 300 na batang babaeng mag-aaral sa ikalawang baitang. Ilan lahat ang mag-aaral ng ikalawang baitang sa San Jose? Sagutin natin ang mga tanong. Ilan ang batang lalaki? Ilan ang batang babae? Ilan lahat ang mag-aaral ng ikalawang baitang?
Alamin ang pangungusap na pamilang. Ang pangungusap na pamilang ay 215 plus 300. Maaaring isagawa ang pagdaragdag sa isip lamang ng mga numerong ito. Unang pagsamahin ang mga nasa sandaanan o hundreds. Isunod ang mga nasa sampuan o tens. At isahan o ones. Sundan ang halimbawa. Narito ang halimbawa. Pamilang na pangungusap, 215 plus 300 equals. Paghihiwalayin ang nasa sandaanan, sampuan at isahan. Tingnan ang pagsasagawa. Ating pagsamahin ang mga nasa sandaanan. 200 plus 300 equals 500. At idagdag ang 15. Isaisip ang 500 at idagdag ang 15. Ang tamang sagot ay 515. 515 ang lahat ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Narito ang iba pang halimbawa. Pamilang na pangungusap, 639 plus 200. Paghihiwalayin ang mga nasa sandaanan at ihiwalay ang sampuan at isahan. Tingnan ang pagsasagawa. Ngayon ay pagsasamahin natin ang mga nasa sandaanan. Mayroon tayong 600 plus 200. 600 plus 200 equals 800. At idagdag ang 39. Isaisip ang 800 at idagdag ang 39. Ang kabuuang bilang ay 839. Isa pang halimbawa, 500 plus 400. Ano ang tamang sagot? Magaling! 500 plus 400 equals 900. Kung nalilito ka, maaari mo pa rin namang sundin ang mga sumusunod. Tingnan ang halimbawa. Mayroon tayong pamilang na 215 plus 300. Una ay pagsamahin ang mga bilang na nasa isahan. Isaisip ang sagot sa ibaba. Mayroon tayong 5 plus 0 equals 5. Pangalawa, pagsamahin ang mga bilang na nasa sampuan at isaisip ang sagot sa ibaba. 1 plus 0 equals 1. Pangatlo, pagsamahin ang bilang na nasa sandaanan. Isaisip ang sagot sa ibaba. 2 plus 3 equals 5. 215 plus 300 equals 515. Ngayon ay sagutan ang unang gawain, panuto. Pagsamahin ang mga bilang at ibigay ang kabuuan gamit ang isip lamang. Para sa ikalawang gawain, ayusin ang mga numero ng patayo at ibigay ang tamang sagot gamit ang isip lamang.
Tandaan, sa pagdaragdag sa isip ng 3-digit na numero sa pamamagitan ng sampuan na may multiple na 10 hanggang 100, pagsamahin ang bilang na nasa isahan, pagkatapos ang bilang na nasa sampuan at isaisip ang bilang sa daanan. Sa pagdaragdag sa isip ng 3-digit na numero sa pamamagitan ng daanan na may multiple ng 10 hanggang 100, pagsamahin lamang ang bilang na nasa isahan, pagkatapos ang bilang na nasa sampuan at pagsamahin ang mga bilang na nasa daanan. Maaari ring unang pagsamahin ang mga bilang na nasa daanan. Sunod ay pagsamahin ang mga bilang na nasa sampuan at huli ang nasa isahan. Tandaan din na anumang bilang na idinadagdag sa 0, ang sagot ay ang bilang na idinagdag. Ngayon ang sagutan, ang pag-alam sa natutuhan. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang tamang sagot ng mabilisan. Gawin ito gamit ang isip lamang. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Panuto, ibigay ang kabuuang bilang gamit ang isip lamang. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!